Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbuting Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng Inang Birhen ay tukdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang misa natin ito ay para sa dakilang kapisahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nangunguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw ni Hoseas, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking utos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan, pagkat ako'y sa iyo at iingatan ka. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos,
Iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, "Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit? Sa pulpas sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, o Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan.
Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambi ang gawa mong hinangaan. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa pulpa, sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Jesucristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang itong ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugos sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Naparito si San Juan, saksi kay Jesus na ilaw, upang ihanda ang bayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat ngayon po ay ika-11 linggo ng karaniwang panahon, pero ngayon po ay besperas ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Sabihin niyo nga po, San Juan Bautista. Sa buong liturhiya natin, 3 lamang po ang ipinagdiriwang natin na kapanganakan. Pag December 25, ang kapanganakan ni Jesus. Kapag December 8, ang kapanganakan ni Birheng Maria, ang Birhen ng Soledad. At kapag June 24 naman, yan ay ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga tao na mga na-i-declare na santo, kadalasan po ang pinagdiriwang natin o ginugunita natin ay ang kanilang kamatayan. Kasi ang kanilang kamatayan ay ang kanilang namang pagsilang sa langit. Pero dito, dahil nga sa naging ambag, tulong ni San Juan Bautista, kung kaya't minabuti ng ating pong simbahan na ipagdiwang din hindi lang ang kanyang pagkamartir, kundi ang kanya ring pagsilang. Kaya ngayon ay mayroon tayong solemnity o dakilang kapisahang ito dahil mahalaga itong
para sa atin, no? Na mapaalalahanan tayo sa naging biyaya dulot ni San Juan Bautista nang siya po ay isilang. Sa narinig nating ebanghelyo na pahayag ni San Lucas, siya po ay biyaya para sa mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias. Pero niyo po, no? Sabi dito, matanda na sila pareho. Si Elizabeth ay baog. Matanda na, baog pa. Pero nagdasal sila na pagkalooban sila ng isang anak, kahit isa lang. Kasi nga, para sa kultura noon, no, ng mga Hudyo, ang anak ay biyaya. Kapag ang mag-asawa hindi binibigyan ng anak ng Diyos, ang tingin ng komunidad ay may kasalanan sila o kaya pinaparusahan sila ng Diyos. Kaya isang kahihiyan para sa isang babae ang hindi magkaanak. Naintindihan ba yon? Isang kahihiyan sa isang babae. Kasi nga, ang sa Miss Universe, no? Ang pinaka-essence ng isang babae ay ang mag-anak, magkaanak, para yung kanyang pagkababae ay tuluyan talagang maging kompleto, maging buo. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyong babae, ipagmalaki mo yan. Huwag mo na yung mga bata, no? Huwag mo na kayong magpapabuntis, no? Yung mga nanay na naririto, yung mga babae na naririto, no? So, ilan ang anak ninyo? Dapat mas malaki ang pagmamalaki ninyo kasi mas marami kayong biyaya na natanggap o ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Nga lang, nakakalungkot kasi hindi na natin nakikita ngayon na ang bawat anak ay biyaya. Ngayon kasi kapag nagbubuntis na ang babae, nasa tiyan pa lang ng babae, problema na ang iniisip. Kaya pag lumabas ang bata, problema ang dala. Kasi yun yung, di ba? Tama ba? Kapag yung mga nanay, di ba? Kaya nga mahalaga na maging, pag nagbubuntis ang babae, kailangan masayahin yan. Mas magandang masayahin, mas maganda positibo ang isip niyan. Kasi yun yung emotions, no, na nararamdaman, yun yung emotions na nade-develop doon sa psychological nung bata sa loob pa lang ng sinapupunan. Kasi ang malinaw, katulad ng mga narinig natin, no, na sa sinapupunan pa lang, napupuspos ka na ng biyaya. At lahat tayo po dumaan sa ganitong proseso. Hindi lang tayo basta nagse-celebrate na. Ipag-celebrate natin si San Juan Bautista. Birthday niya ngayon eh. Lahat tayo ipinanganak din. Pero kailangan natin balikan kasi kung si Juan Bautista ibinigay sa mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias, hindi para maging problema, kundi para tumulong na maging biyaya sa iba. Kaya nga pinahayag na nung anghel kay Zacarias na ang batang ito ay mapupuspos ng Espiritu. Marami yung mga panunumbalikin, no, sa Panginoong Diyos. At ihahanda niya ang bayan sa pagdating ng Panginoong Diyos. Mayroong misyon, mayroong dahilan. Yung isang reality din, minsan, nararamdaman natin na hindi tayo gustong ipanganak sa mundong ito. Sa kung ano man ang naging kadahilanan ng inyong mga magulang. Okay na yon. Kasi ang kailangan din natin maisip, kahit ayaw nung tao, kahit ayaw nung magulang mo, ginusto ng Diyos na ipanganak ka. Hindi para mabuhay sa sama ng loob, hindi para maging masama sa mundong ito. May gusto ang Diyos na ipagawa sa iyo. Kahit pa sabihin na natin, pinanganak kang
Ano ba, may kapansanan? Ngayon, PWD. Ginusto ng Diyos at gusto ng Diyos na mabuhay ka sa kung ano ang dahilan ng Diyos. Hindi ko alam, pero malalaman din natin yan sa tamang panahon. Kailangan lang talaga ng suporta mula sa mga magulang, mula sa mga tao sa paligid niya. Pero ang malinaw lang, no? Kasi dito sa atin, maraming bata sa kalye, mga ipinanganak, pampadagdag lang ba ng populasyon? Panggulo lang ba dito para pagdating ng araw, magrarambulan dito sa kalye? Hindi yon. Sa tingin ko, hindi yon ang dahilan natin kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Di ko rin alam kung bakit dito tayo dinala. Bakit dito ka lumaki, dito ka pinanganak, dito ka na... Hindi ko alam. No? Pero sana makita natin yun. Pagdating ng araw, sana po maging malinaw, katulad ni San Juan Bautista. Bakit siya pinanganak? Para ipaghanda ang bayan, ihanda ang bayan sa pagdating ng Diyos. Sa inyo, sa akin, sana po, papunta na tayo doon sa direksyon kung saan tayo nais ng Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mag-celebrate ka naman. Celebrate. Buhay yan. Buhay ka pa eh. Ba't ayaw mo mag-celebrate? Ayaw mo magsaya? Buhay ka pa. Sayang eh, di ba? Araw-araw, o ngayon nagising tayo, bukas sana magising pa tayo, panibagong buhay, panibagong pagkakataon na magawa natin ang ating mga misyon. Celebrate your life. Ipagdiwang mo bawat araw. Maging masaya ka bawat araw. Kahit walang pera, pwedeng maging masaya. Yan nga yung isang sa bagay, no? Si San Juan Bautista, nang magkamalay na, mamulat na sa mundong ito, parang hindi niya hinangad mabuhay sa karangyaan. Hindi nga niya ginusto na magdamit na mamahalin. Hindi niya rin sinanay ang kanyang sarili na kumain ng masasarap. Simpleng buhay lang ang kanyang tinahak. Mas simpleng buhay, mas malapit sa Diyos. Titingnan po, no? Mas simpleng buhay, mas malapit sa Diyos. Tandaan din natin, habang naghahangad tayo ng labis-labis na karangyaan sa buhay, sana po makita rin natin kung gaano tayo napapalayo sa Diyos. Sabihin niyo nga po ulit, salamat sa Diyos sa buhay na ito. Parang hindi naman talaga kayo, no? Pero sana po, no? Salamat sa araw na ito. Kung hanggang ngayon na lang, sana nagawa ko ang aking misyon. Bukas, magigising ulit. Salamat sa Diyos, ipagpapatuloy ko ang aking misyon. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ng kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapisahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa Kanya'y manguna
ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Tatanang propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipinakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa July 16 ay ipagdiriwang natin ang ika-15 taon natin ng pagkakatatag bilang parokya. Ito po ay ating paghahandaan at sa mga susunod pong linggo ay i-announce po namin kung ano ang ating mga magiging gawain para sa pagdiriwang natin ng 15 years bilang parokya ng Birhen ng Soledad. At pasalamatan din po natin. Ito po ang huling araw ni Brother Ken dito sa ating komunidad. Siya po ay tapos na ang kanyang apostolate day, ang bakasyon, balik eskwela na ulit, balik seminaryo. At ipagdasal po natin, may 1 taon pa siya. Marami pang mangyayari, kaya kailangan ng iba yung pagdarasal upang matapos niya ang kanya pong formation year and hopefully sa pagbabalik niya dito ay misang pasasalamat na. Kung gugustuhin niya. At sana Ken ay sa iyong pag-oobserba dito sa Munting Parokya, isa lamang ito sa parokya ng Archdiocese of Manila na iyo din paglilingkuran pagdating ng araw. Iba-ibang kultura, iba-ibang parokya, sana po ay may naitulong sa iyong pagninilay, sa iyong discernment
ang iyong pamamalagi dito sa aming parokya. Solidad clap para kay Brother Kerry. Bukas ay kapisahan din at pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Kaya sana po ay huwag kakalimutan magdasal, magsimba, ipagdasal po natin ang mga namumuno sa ating lungsod. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.